Hello guys! Welcome. Collective reading po tayo ngayon. So, ang read natin ngayon ay spiritual, okay? Spiritual reading. Titingnan lang natin kung sino ba yung umaatake sa'yo. Lalo-lalo na nitong Pasko, okay? Or itong darating na New Year, okay? So, titingnan natin kung sino yung gustong mag-attack sa'yo, ano yung dapat mong paghandaan, ano yung dapat mong gawin, okay? At ano yung may advice para sa'yo, okay? So, give me the message, Sino yung gumagalaw sa energy mo? Lalo-lalo na ngayon, okay? Ngayong dumating na Pasko at sa mga susunod pang araw, sino ba yung nag-a-attempt na galawin yung energy mo, okay? Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Start na ako. Para to sa mga feeling nila merong gumagawa sa kanila. Okay? Ayan. So, hindi halos lahat ha. Makaka-resonate. Give me the message. Sino yung gumagalaw sa energy mo? Lalo-lalo na nitong Pasko. Okay? Ramdam mo naman yun, kung merong pakaramdam mo, may mabigat kang nararamdaman, akala mo parang sobra ho, diba? Lumabas agad si Two of Swords. Sino ba to? Sino ba tong tao na to na gumagalaw sa energy mo? O very competitive tong tao na to. Okay? Para bang kakompetensya ka niya. Ganun yung peg nito. So, meron akong nakikitang mapagmasid sa mga kinikilos mo, ginagalaw mo, naka-observe. Naka-observe sa'yo, ganyan. So, dito, meron akong nakikitang Libra, Gemini, and Aquarius. Meron din ako nakikitang Aries, Leo, Sagittarius. Talagang sobra, Lumabas itong na-observe dito. Wow. Pero kahit na ikaw pa rin naman dito, ang guwawagi. So, dito, nakikitaan ko tong Two of Swords. Kung nakikita mo tong Two of Swords, Then, Two of Wands, reverse. Kumbaga, nakikitaan ko dito, meron ditong taong nakatingin mula sa malayo. Nag-o-observe siya dito. May mga planong hindi matuloy-tuloy, okay? Yung mga tipo na gusto ko niyang lapitan pero nag-aalangan siya. Meron akong nakikitang inner conflict. Yung mga tipo na gusto pero takot. Gusto kang gawan pero nag-aalangan. Ganun. Hindi to random energy. Meron lang akong nakikitang intention. So, sino to? Base sa lumalabas sa card, Ito yung blue. May pagka-immature. Yung iba sa inyo, siya yung tipo ng tao na may pagkaisip bata, hindi nag-iisip. Restless yung energy niya dito, Pabigla-bigla. Nakikitaan ko rin dito, very impulsive yung energy ng tao na to. Hindi siya stable dito. Emotionally, ha. Madaling magpadala siya sa kanyang emosyon at selos. Pabigla-bigla yung energy niya rito. Hindi ka nag-iisip. So, nakikitaan ko dito sa Page of Wands, reverse. And Knight of Wands, upright dito. Yung iba sa inyo, mas bata yung energy sa'yo. Pwedeng mas bata ang edad ng tao na to sa'yo. Para ba kahit may edad, yung iba sa inyo, may pagka-immature, ganun. Or pwede rin, mas matanda ka dito or mas bata ka dito. Meron lang akong nakikitang age gap or pwede rin sabihin na may kaibahan sa edad. Excuse me. Hindi grounded yung taong ito, ha. Hindi grounded. Marami siyang gustong gawin pero walang direksyon. Okay? So, dito sa Five of Wands, upright, ito yung card ng selos, competitive, or pwede rin kompetisyon. Pwedeng ikaw yung kakompetensya ng tao na to, very insecurity or very insecure itong tao na to. Kumbaga, nakikita ka niya bilang threat. Ganon.
or pwede rin comparison. Okay? Yung bang tipo na ikinukumplit ka kasi niya sa sarili niya. Alam mo yun? Para bang itong tao na to, pag masaya ka, meron siyang mga tanong sa kanyang sarili. Bakit ka masaya? Ako hindi. Bakit nakukuha mo yung gusto mo? Ako hindi. Ganun. Ganun siya, no? So, dito, no, sa page observe dito, upright. Then, dito sa 9 observe upright. Ito yung pinakamabigat dito, ha. Kasi, itong tao na to, palihim siyang nagmamasid. Alam mo yung parang traitor yung energy or backbiter, ganyan. Sobra siya nag-iisip sa'yo, ha. May iba sa inyo, ha. Sobra siya nag-iisip sa'yo. Meron akong nakikitang mental projection. Parang iniisip ka ng paulit-ulit. Hindi man niya sinasadya, ano, pero napupunta sa'yo yung bigat ng isip niya. Okay? Kaya yung iba sa inyo, posible nagkakaroon ka ng sakit ng ulo. Bigla ang pagkapagod. Hindi makatulog. Bigla siya nag-o-overthink. Or pwede rin ikaw, bigla ka nag-o-overthink kahit walang dahilan. Okay? Kasi itong tao na to, nagkakaroon to ng mental projection. Yung isip niya sa'yo, doon nabubuo yung ganito, pagod. Okay? Para bang nagsasend siya ng negative energy sa'yo. Yung iba sa inyo, very, parang imbalance ka. Parang drain, ganyan. So, dito sa 6 of Pentacles reverse. Then dito, sa 3 of Pentacles. Ibig sabihin nito, hindi equal yung energy exchange. Kumbaga, siya yung kumukuha ng emotional energy. Hindi siya nagbibigay, okay? Kumbaga, halimbawa, masaya ka. Kita ka niyang masaya dito. Parang gusto niyang makuha yung kaligayahan meron ka. Yung mga achievement mo na nakukuha mo. Yung kung ano man yung mga ginagawa mo, no? Gusto niya maging ganun. Nakikitaan ko dito, no? Para bang walang healthy collaboration sa inyo ng tao na to. Or pwede rin walang closure. Pwedeng dati mong kaibigan, dati mong katrabaho, or pwedeng dating karelasyon. Excuse me. Para bang may cord na ayaw pa niyang bitawan. Okay? So, dito sa 9 of Wands, naka-reverse to. And dito sa 4 of Swords reverse din. Parang naka-reverse. Ibig sabihin lang nito, yung iba sa inyo pagod ka na. Hindi ka fully nakakapagpahinga. Open yung bang tipo na open yung aura mo ngayong holidays. Kapag Pasko, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo pwede nung Pasko masama yung pakaramdam. Parang ang bigat-bigat ng pakaramdam mo. Mas bukas yung emotion mo dito, ha. Mas madali kang tamaan external energy. Yung iba sa inyo. So, dito sa Queen of Cups, naka-upright naman siya rito, no? Yung iba sa inyo, very empathic ka. Ramdam mo, or pwede rin meron ka ng duda. Feel mo. Malakas yung intuition mo. Ibang natural kang observer eh. Kumbaga, hindi ka naman nananakit. Excuse me. Pero dahil mabait ka, ha, mas ramdam mo yung bigat ng iba. Okay? So, dito, kung sino tong tao na to. Nakikitaan ko dito, lalaki. Masculine energy. Okay? Immature, unstable. Meron siyang unfinished feelings o comparison sa'yo. Very seloso, insecure. Tahimik siya, pero matinding mag-isip tungkol sa'yo. Ganun. Malamang kilala mo to. Yung iba sa inyo, pwedeng past connection, ex o taong hindi ka pa nakapag-close. Okay? Ganyan.
Hindi naman siya consistent na nananakit dito, no? Pero yung emotional obsession o overthinking, lalo-lalo na sa'yo, no? Ito yung nakakasagabal nakakadisturbo sa'yo, okay? So, yung payo sa'yo, no? Meron akong nakita ditong payo sa'yo ngayong holidays. Kung limitahan mo, mag-limit ka ng yung pagiging oversharing. Pwedeng mag-limit ka sa pagbibigay or mag-limit ka sa social media, okay? Para maprotektahan mo yung energy mo. Kung meron ka naman mga pangontra, okay lang. Kung hindi ka naman nasasagabal niya. Ayan. Yung iba naman sa inyo, kung meron kang mga nararamdaman, magpahinga ka ng buo. Kumbaga, yung pagtulog kasi protection yan eh. Kapag ikaw kasi nakakatulog ng 8 hours, 7 hours, may protection ka, okay? Hindi ka nila madaling mapasukan, okay? Mga natalbog. So, sabihin mo lang sa sarili mo hindi ko pasan yung emotion ng iba. Ganun. Ito yung pinaka-advice sa'yo. For example, bago ka matulog, hindi ko pasan ang emotion ng iba. Okay? Hindi ko tinatanggap ang energy ng iba. Ang energy ko ay akin. Okay? Ganon. Iba sa inyo, mas malakas ka dahil merong liwanag ka. Okay? Mas malakas yung liwanag mo. Pwedeng iba sa inyo, malakas yung pananampalataya, malakas yung faith, pananampalataya, dalangin, paniniwala. Okay? So, panatilihin mong bukas yung kaisipan mo. Okay? Magdasal palagi para laging may proteksyon. Ito lang nakikita ko dito, no? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.